Hi everyone, my name is Arnold, your solo life traveler's adventure. So for today's video, we are going to cook for my dinner. So time check, it's already 7 o'clock. I went outside, I went to the store, and then I decided I was planning to buy some meal for tonight, but I decided just to cook at home kasi I remember meron binigay sa akin yung coworker ko na sayote. So, what happened is she has garden sa backyard niya. So, she gave me this one. Actually, she asked me first if kung kumakain ako nito. Sabi ko, yeah, I love that. So, we are going to cook the sayote for tonight. So, I'm just gonna put ground pork kasi actually yung ground pork ko dapat is I was planning to i-mix ko dapat to sa pasta ko, but since hindi ako magpapasta tonight, I'm just gonna have this for my vegetables. So we're gonna cook the vegetables for tonight dinner. So I'd rather have these vegetables than bibili ako sa labas ng fast food like McDonald's or something like that. So let's just have vegetables. So earlier I went to Costco. I was supposed to buy like the ice cream bar because my coworker, they have this ice cream bar, they called it mango ice cream, but nasa stick siya. Tapos ang ano nun is meron siyang ice cream sa pinakadulo. So parang half ng mango nilagay niya sa stick, tapos parang dinrap niya sa sa chocolate. They said it tastes good. Actually hindi ko na try, kaya I was planning to buy so that I can try. Pero hindi na ako nakapunta kasi nga meron akong nilakad na iba. So maybe I'm just gonna go tomorrow para naman may mangyari sa lakad natin tomorrow, because I was planning to do the change oil tomorrow for my car kasi due na rin kasi yung change oil ng car ko, ng truck. So I might do that, and then after the change oil I might gonna go to Costco to get something, snacks, because on Monday, guys, it's gonna be raining. So I don't know if I'm just gonna stay home, watch TV, enjoy my days off. Kasi yung day off ko 3 days lang. If I'm working 4 days, my off is 3 days. But if I'm gonna work 3 days, my off ako na 4 days. So ganun yung schedule ko. So we are going to cook this. And then I'm just gonna simple lang yung luto ko. Actually, I'm just gonna put igigisa ko lang siya sa maraming tomato, and then lalagyan ko ng gulay and giniling. So actually guys, yung mga coworker ko,
They love the beef jerky. But you know beef jerky, it's kinda expensive. And then yung mga beef jerky na nasa grocery, for me, it didn't taste really good. So, meron kaming nabibilhan. Actually, nagdala ako nito sa Pilipinas. This one. Look at this. Look at their beef jerky. Super thin siya. Tapos crispy. Tapos masarap. Actually, masarap talaga siya. No joke. This one, it's kinda expensive because this bag, it's $29 with na yun, with tax na yun. $29. Actually, the owner of this beef jerky, he is from Vietnam. So they are not supposed accepting order, pero sabi ko sa kanya baka pwedeng mag-order kasi yung mga coworker ko, they order also. Actually, marami sila mag-order, guys, yung mga coworker ko. 6 pieces, yung isa 5 pieces, yung isa naman 5 pieces, dadalhin niya sa Philippines. Look, guys. So this is how it looks like. Yung beef jerky nila. Look how thin. See? Tastes really good. They have the spicy. This one, it's mild. See? Yung spicy niya, mild lang. So it's good. This is the beef jerky I ever had. Masarap talaga siya. No joke. So, I was planning also na bumalik na sa gym kasi matagal na rin kasi akong hindi nakapag-gym. Simula nung nagkaroon ako ng vertigo. Kasi, guys, pag nagkaroon ka ng vertigo, it's really hard. Kasi para ka nahihilo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Basta iba. Iba pag nagkaroon ng vertigo. It's really hard. So, hihiwain ko lang to, guys, and then I'll be back. Hi guys, so ginaganito ko muna siya. And then uubusin ko lang to kasi sayang naman kung masisira lang siya. Kasi this is organic, sabi ni Ate Cheryl. She gave this to me that was yesterday, I think. No, it's not yesterday. 2 days ago. She gave this to me 2 days ago. So, much better gawin ko na lang siya. Ihalo ko siya lang siya sa giniling. So, let's talk about, while cooking, guys, let's talk about life dito sa Amerika. Ang sabi kasi nila, yung iba, pag nasa Amerika ka, marami kang pera, masarap ang buhay. Pero you know what, guys, sa totoo lang, yes, may income ka every month. Masarap ang buhay. I can say masarap ang buhay kasi may makukuha ka, may madudukot ka sa bulsa mo pag may gusto ka. But you have to save also though, kasi hindi pwedeng paycheck to paycheck ka lang din. Kasi like what I said on my previous video, dito sa area ko sa California, lalo na dito sa area ko talaga, sobrang mahal dito, guys. Walang biro. It's really expensive. Yung cost of living here, it's expensive. Kaya nga most of the Filipinos here,
ah meron silang nagdo-double job sila just to survive, to pay rent. Ganon talaga eh. You have to work hard kasi pag ang mangyari kasi is umaasa ka lang sa isang paycheck mo, sa isang work mo. Kung minimum wage ka, it's hard. You can't survive. You can't pay rent. You can't buy food. Siguro makabili ka naman ng food pero hindi ganun ka ano. Basta it's hard. Yung ito na lang guys. Ang rent dito nagre-range siya ng $2,000. Yung mga room for rent dito maliit lang ang 2,000 ang $1,500. Room lang yun ha. May share ka pa sa bathroom. So mahirap maghanap buhay sa ibang bansa, especially pag ikaw lang mag-isa. Hindi mo kasama ang family mo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo kasama, mahirap. It's hard really. Kaya ano lang to, we have to be kumbaga parang we have to fight. Nilalabanan namin yung lungkot, yung mararamdaman namin dito. Nilalabanan namin yun. Yung tipong pag nagkasakit ka, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Meron nga ang kasabihan eh, pag solo ka lang dito sa ibang bansa or mga OFW, pag magkasakit ka, sarili mo dadalhin mo sa hospital. Hindi kagaya pag nasa Pilipinas ka, is pag nagkasakit ka at gusto mong pumunta sa hospital, may maghahatid sa'yo. May magdadrive sa'yo papuntang hospital. Pero sa amin guys, to be honest, and real talk lang, pag nagkasakit kami, sad. Kasi, kami lang. Walang ibang magdadala sa hospital, kundi sarili lang din namin. Kaya, I'm just hoping na sana ma-appreciate din kami ng mga pamilya namin sa Pilipinas. You know? Kasi hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Lalo na pag wala kang pamilya, mahirap. Sinasabi nila, no, magiging masaya ka kasi nasa ibang bansa ka eh. You earn money. Yeah, nag-earn ka ng money. Pero, okay sana kung nag-earn ka ng money, ang binabayad mo is peso. Malaki talagang yon, malaking amount. Pero, kung nasa ibang bansa ka at you're paying dollars also, mahirap. Kasi expensive. Sobrang mahal. So, hindi siya ganun kadali. Lalo na yung, mga Pilipino, kahit sino, they dream to come here sa Amerika. Kumbaga parang dream country na pupuntahan. Pero alam mo guys, pag nandito na kayo, you're gonna say, sana nasa Pilipinas na lang pala ako. Kasi mahirap, malungkot, nilalabanan na lang namin yung lungkot. Ang iniisip na lang namin is mapasaya namin ang pamilya namin na may maipapadala kami buwan-buwan at matupad namin yung goal nila, matupad namin yung pangarap nila, lalo na yung mga anak namin. That's how hard. Lalo na talaga yung sinabi kong pag nagkasakit ka, yun yung pinakamahirap na part. Talaga. Pag nagkasakit ka, hindi biro. Yung tipong magluluto ka ng kanang anong kakainin mo, kahit may sakit ka, kasi wala kang choice eh. Mag-isa ka lang.
That's how hard being alone at malayo sa pamilya. Well, ganun talaga. Ang akala lang ng iba is masaya sa ibang bansa. Pero hindi, mahirap. Sinasabi nila, swerte ka kasi may trabaho ka dyan sa Amerika. Yeah, we are lucky that we are here. Pero when you get here, you have to hard work. Kasi pag hindi ka nag-hard work dito, homeless ka. Saan ka titira? So, you have to pay your rent. Hindi kagaya ng mga OFW, yung iba. Kasi I think yung mga ibang OFW, they don't have to pay rent, they don't have to pay accommodation. I think, siguro, yung iba. Pero for us, my God, we have to hard work, guys. But so far, survive naman. Kahit papaano. Nakaka-survive naman. At napapasaya naman namin yung pamilya namin sa Pilipinas. Actually, yun kasi yun talagang yun talaga yung pinakamahalaga. Mapapasaya namin yung pamilya namin sa Pilipinas. Yung tipong pag Christmas, magpapadala ka ng balikbayan box, kakain sila sa labas. Yung nakikita mo silang pag binuksan nila yung balikbayan box, masaya sila, tsaka kontento sila. Nakakaano yun? Nakakawala ng pagod pag nakita mo yung pamilya mo na ganun. Yun yung kumbaga, yun yung kasiyahan mo na makita lang masaya yung pamilya mo, masaya ka na din. That's the most important thing talaga, na makita mo silang masaya. Kasi yun lang naman talaga yung reason kung bakit ka lumayo, kung bakit ka nag-abroad sa ibang bansa, is to provide para sa pamilya mo. At mapasaya mo yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya dream din ng mga tao talaga na mag-abroad. Especially sa Pilipinas. Lalo na pag yung income mo is it's not enough. Pero alam mo sa totoo, guys, kung like us here na hindi kami through agency, yung hindi kami OFW, sa totoo lang, kung meron lang kaming choice na mag-Pilipinas na lang, mag-Pilipinas na lang kami. Kung yung kikitain namin is nakukuha namin sa Pilipinas. Kasi for us, we have to pay rent. Hindi lang yun ha. Yung sa car mo, you have to pay insurance every month. Kasi pag wala kang insurance sa car mo, hindi pwede yun. Every month yun. Tapos pag hindi maganda yung credit score mo, walang tatanggap sa iyo for your rent. Ayun ako, guys. Ganun talaga. Habang buhay tayo, let's work together. I mean, maghanap buhay tayo. Wag lang tayong umasa sa mga politician, sa presidente natin. Kasi yan kagaya ng sinabi ko nung last video ko, na yung iba sinisisi nila yung wala silang pera, wala silang trabaho, naghihirap sila. Sinisisi nila yun sa mga politika. Pero alam mo, guys, walang ibang sisihin nun kundi sarili mo. Kasi for me opinion ko lang naman to. Kasi ikaw dapat maghanap buhay. Ikaw dapat yung
ah, mag-stand sa sarili mo just to have money, to earn money. Hindi kasi pwedeng nandyan ka lang sa labas, tatambay ka lang, is may babagsak na pera. Wala kasing ganun eh. Walang ganun na na situation. Kailangan paghirapan mo yung kikitain mo. Yes, may mga easy money, pero mahirap yun, guys. Mas maganda yung maghanap buhay ka ng legal kaysa illegal, 'di ba? Yung wala kang tinatapakan tao, yung masaya kasi ginagawa mo, 'di ba? Masaya pag may kinikita ka at yung tipong may ina-expect kang um, sweldo every month. Masarap sa pakiramdam. But of course, you have to apply work. Kailangan mo mag-apply ng work. And you have to work hard. Hindi pwedeng tatambay ka lang, tapos nag-expect ka, every kinsinas katapusan, dahil sa pagiging tambay mo, may babagsak na pera. Wala naman kasing ganun eh. Yun ay opinion ko lang, guys, ha. Kasi wala naman kasi akong nakikitang na yung tipong nasa kalsada ka lang, tatambay ka lang sa tabi ng kalsada, tapos end of the day may makukuha ka ng pera. Wala pa naman akong nakitang ganun. Correct me if I'm wrong, guys. It's just my opinion lang naman. Opinion ko lang naman to. Yun ay aking opinion. But anyway, so I'll be back. I'm just gonna cut some kamatis, some onion and garlic. Onion and pangsahog ko. Then I'll be back.
So yun na nga guys, it's already cooked. Let's have dinner. Let's see. Let's try the vegetables first. See? It's good. Love it. That's it, guys. Masarap sana to kung meron siyang merong partner na fish. It's good. It's really good. Nasabaw. Let's try. It's hot. It's good. It's good with rice. Anyway guys, I'm just gonna finish my food. Guys, thank you so much for being there, and thank you so much for the subscribe. Thank you for watching on my YouTube channel. This is Arnold again, your solo life traveler's adventure. See you on my next vlog. Bye!